Hi guys! My name is Mary Ann Santos from BSBA FM 1A. So, yung i-vlog natin is about museum. Yung museum na gusto kong i-vlog is yung sa Casa Real. Yung Casa Real is matatagpuan natin siya sa Balswain, Malolos, Bulacan. Nagpunta ko doon ng isang araw. Kaya lang, sabi ni Kuya Guard, bawal pa daw magpapasok kasi dahil sa pandemic. So, nakasarado pa siya. And gusto ko nga din makita kung ano nga ba yung makikita natin sa loob ng Casa Real. Yun nga, di pa pwede. Kaya, nag-search na lang ako about sa Casa Real. So, malalaman natin ngayon kung ano nga ba ang history ng Casa Real. Ang Casa Real ng Malolos ay nagsilbi ng iba't ibang layunin at nagdala ng iba't ibang pangalan sa panahon ng Espanya at Amerikano. Itinayo ang Casa Real noong 1580. At orihinal itong nagsilbing upuan ng pamahala ng bayan. Naging Casa Tribunal din ng bayan, ayuntamiento at Casa Presidensya Municipal. Nagsilbi ito bilang tanggapan ng treasury at tanggapan ng gobernadoryo ng bayan sa panahon ng Espanya. Ang gusali ay nakapaloob sa National Printing Press noong unang Republika ng Pilipinas, kung saan nakalimbag ang mga revolusyonaryong organo na La Independencia, El Heraldo de la Revolución at Kalayaan at Kaibigan ng Bayan. Nang makuha ng mga Amerikano ang Malolos, ang Casa Real ay naging pwesto ng kanilang pamahalaang militar. Ito ay ginawang ospital noong 1923. Sa kalaunan ay naging annex ng Bulacan High School noong 1941. Nakatayo itong Japanese Chamber of Commerce during the Japanese occupation. So ayun, ipapakita ko na sa inyo kung ano nga ba ang makikita natin sa loob ng Casa Real. Press printing, 1898 to 1899. Ito ay sinaunang printing machine noong kapanahunan ni Aguinaldo. Balanghay, ang pinakasimpleng unit ng lipunan. Ito ang pinakamatandang sasakyan pandagat sa Pilipinas na kayang maglulan ng 30 hanggang 100 na pamilya. Baybayin, ito ang unang paraan ng pagsusulat ng mga sinaunang Pilipino. Karaniwang itong isinusulat sa kawayan, palayok at bato. Manunggul jar, pinaniniwalaan ng mga tao noong mayroong ikalawang buhay. Hinuhukay nila ang mga buto ng mga yumao at inilalagay ito. Itinatabi nila ito sa kuweba. Sinaunang sandata. Hindi pa man dumarating ang mga mananakop, mayroon na tayong kaalaman sa paggawa at paggamit ng mga sandata. Ginagamit din ito sa pang-araw-araw na pamumuhay at pakikipaglaban. Kalakalang galyon. Unang kalakalang interpasipiko na nag-uugnay sa China, India at iba pang bahagi ng Asya. Ang kalakalang galyon ay isang beses lamang nagluluwas ng mga produkto sa isang taon. Paglalakbay ng mga Espanyol sa Asya ng taong 16. Ang mga pangpalasa ang naging unang pangunahing pang-akit ng Asya sa mga Europyo. Badyo la Campana, sinaunang kampana noong panahon ni Aguinaldo. Luzon, Visayas, Mindanao, sila ang mga Diyos at Diyosa na sinasamba ng mga Pilipino noong hindi pa nasasakop ng Espanyol ang bansang Pilipinas.